Ay, magandang gabi sa lahat. Andito naman po ako at ngayon ay ipapakita ko po sa inyo yung aking mga nano-orchids na gamit ko po ay fertilizer, walang iba kundi bitchin po, Ajinomoto. So ito pong plants na to, ito po yung tinatawag na philodendron tawagin. Okay, so sinearch ko na to and then kaya ko po sinishare sa inyo yung pangalan niya. Philodendron to. Hindi po ito lumalaki ng dahon hanggang ganyan lang. Kasing liis po ng kasing liit po ng ating uh, baby. Well, anyway, mga basic ko. Ang nagustuhan ko kasi dito, itong uh, ano po ng kanyang dahon, mga basic. So, itong philodendron na to, mga basic ko, isi-share ko po sa inyo to para at least malay nyo baka may makuha kayong idea galing sa akin. Itong philodendron na to ay gustong gusto po nito ay lagi pong moist. Okay, ayaw po niya na madry yung kanyang soil tulad ng peace lily, mga besi. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung peace lily ko. Bali, ginamitan ko po ito ng Ajinomoto sa isang bardi, tapos isang pakete ng Ajinomoto, mga besi. Okay, so very simple naman yung ating mga remedy, yung mga fertilizer natin. Tapos makikita naman nyo kung napakaganda po ng kanyang tubo, mga basic. Okay, so ngayon yan philodendron na yan, philodendron ay ayaw po niya ng dry po yung kanyang soil, lagi pong moist yan. Okay, tapos ito po yung klase ng orchids na plants na hindi na po niya kailangan ng araw, kahit sa maliwanagan man lang ng ilaw, yan talaga ay tutubo at dadami pa yan, mga besi. Okay, dito naman po tayo sa iba. Okay, ito yung kalanchoy ko, nagbukas na po yung kanyang flowers. Ayan po, pula. Okay, so itong kalanchoy na to, sa aking best experience, mga basic ko, ay gustong gusto po niya ng lagi moist yung kanyang soil. Ayaw po niya na maging dry ang kanyang soil. Bali, ginamit ko, mga basic ko, yung soil niya, nakahalo po yan sa bato. Okay, bato po, mga basic. So gustong gusto po ni kalanchoy ang moist. Okay, so yan, nakikita niyo bagong tubo na naman, mga basic ko. Okay, so i-on ko yung ilaw para mas lalong yan, mas lalo pong maganda. So dito banda, linagay ko yung mga aking mahal na nano-orchids. Okay, so nakikita nyo yan, mas lumago po ang kanyang tubo. Okay, so yan, dapat sana yan araw na arawan, pero sa nakikita ko sa observation ko ay okay siya sa area na yan. So ngayon, ito na naman po yung isa, mga basic ko, at isi-share ko sa inyo ito. Okay, siguro kung wala pa pong nakakaalam ng halaman na to, ay makinig kayo at ako ay mag-share sa inyo. Kasi noon ako po bata pa, meron na po ako nakikita ng klaseng halaman na to. Okay, so alam mo naman, mga bata pa tayo, ay minsan yung mga matatanda, nakakaupo sila, ay lagi po nilang pinag-uusapan itong plants na to. Alam mo, sa totoo lang, itong plants na to talaga, mga basic ko, ito po yung magdadala sa'yo. Kung mayroon po kayo sa bahay, ito yung alagaan nyo, mga basic. Alagaan nyo to, dahil itong halaman na to, ito po yung magbibigay sa'yo ng luck. Okay, so alam nyo kung bakit po, mga basic ko, itong halaman na to
pambira mo lang makikita to na magkaroon siya ng dahon na siyam or di kaya pito. Kasi sa aming mga langwahe, tatawagin dito sa plants na to, ito po yung tinatawag na pito-pito. Ngayon, siyempre sa gabi, naglalakad po ko para exercise na rin mga besi ko. And then, tumitingin ako sa lahat ng nadadaanan ko at binibilang ko po kung ilan po yung kanilang dahon. Wala po ako nakikita na naging 9, naging 7, kundi lagi ko pong nakikita 6. Itong plants na to, once na mapadahon mo to ng 7 o di kaya siyam, ay talagang mayroon darating sa iyo na luck. Okay? So, itong plants na to, madali lang to alagaan. Kailangan lang po niya ng bright. Okay, kung may ilaw ka, gagamit ka ng ilaw na ganyan. Ito, fluorescing ilaw na mahaba. Okay? So, ito yung gustong-gusto po nitong plants na to. Tatawagin namin ito pito-pito. Itong plants na to, basta napapadahon mo to ng 7 o di kaya siyam, maniniwala kayo sa akin, mayroon pong darating sa iyo na swerte. Okay? So, ngayon, ang maintenance ko lang dito sa mga aking non-orchids ay Ajinomoto lang. Nakikita naman yun, napakabilis po ng tubo niya. Mas lalo po yan mga besi. 'Di ba? Lalong gumanda po yung tubo nila. Okay? So ito may pagkahawig siya sa sa African violet. Okay? So ito po yung aking mga non-orchids. Grabe, napakaganda ng tubo nila. Bali, ang maintenance ko lang dito na fertilizer, walang iba kundi Ajinomoto. Mura lang naman yan, 2 piso lang yan. Wala akong ibang ginagamit kundi Ajinomoto lang na fertilizer. Okay? So makikita nyo yung gaano napakaganda yung kanilang tubo mga basic ko. Okay? So ngayon tuturuan ko kayo ang tamang pagdilig po sa mga ganitong halaman. Okay? Para hindi po siya ma-overwater. Ngayon, kung nagbigay kayo ng fertilizer mga basic ko, at before that, bago kayo magbigay ng fertilizer ng mga halaman nyo, ay kailangan nyo po silang basahin muna. Diligan nyo muna, at pagkatapos noon, ay bibigyan nyo po siya ng Ajinomoto mga basic ko. Maniwala kayo sa akin. Pagdating po sa mga halaman, ay yan ang magandang solution. Ajinomoto mga basic ko, napakaganda. Isang barley po, tapos isang ng Ajinomoto ang ihahalo nyo. Ngayon ang gagawin nyo, once na lagay kayo ng bitchin sa barley, ay huwag nyo muna ilagay agad-agad. Maghihintay muna kayo ng 15 minutes bago nyo siya ididilig sa halaman nyo. At nakikita naman nyo kung gaano po siya napakaganda ng tubo. Mga basic ko, pagdating talaga sa halaman, maswerte talaga yung aking kamay. Pero pag-uusapan natin ang mga prutas, ay naku mga basic ko, matalo na po ako dahil ang kamay ko mabigat po sa mga prutas. Ngayon, dadalayin ko kayo sa taas, yung nakahang dito sa taas. Okay? So, ang money plants ko mga basic ko, kung makikita nyo, meron pong ito nagdilaw. Okay? Do not worry, hindi po yan siya mamamatay. Okay? So, dahil nga gawa na nga ng dito, ay hindi po itong nasisilindawan ng araw mga basic ko, kundi ilaw lang ang nagdadala sa kanila. Okay? So, tingnan naman nyo napakabilis ng tubo nila mga basic ko. Gamit lang ang mga Ajinomoto. Halos lahat yan mga basic ko nakalagay dito, accepting lang ito na hindi po nagpa-flower. Halos lahat yan, nakahang na yan, nagpa-flower po yan. Kapag makikita niyo yung aking aloe vera, siguro tatanggalin ko yan dahil hindi po magmamatch siya. Dahil sa yan po ay nagpa-flower din yan ng violet. Ito naman nagpa-flower po siya ng pink color. Okay, so yan. Ito, sa mga Chinese, kinakain nila yan, parang kaangkong din. So, yan. Ayan po ang gamit ko sa mga Ajinomoto, mga basic ko. Dalahin ko kayo sa kabila, mga basic ko, dito banda. Okay? Para clear.
Ito mga basic ko, pag nakikita nyo to, ito po yung money plants kung tawagin. Ayan po yung money plants. Ito po ay umabot ng 7K. 7,000 pesos po ang kanyang presyo noong panahon ng pandemya mga basic ko. Ito po ay napakaganda po ilagay sa bahay nyo. Katulad niya mga basic ko, halimbawa kung saan ka lumabas, doon nyo po ilalagay yan. At ito po ay nagsasagip ng energy mga basic. Ngayon, dito na naman po tayo sa ating tinransfer ko po yung aking aloe vera dyan. Gawa po ng doon ay hindi po siya makalugar. Dahil itong aloe vera ko na to, mas lalo po siyang humaba ng todo. Nakikita niyo? Humaba po talaga siya ng todo. Ayan no. Ito naman po yung philodendron ko, galing naman, yung kanina pinakita ko sa inyo, galing dito, mga basic ko. Okay? So, yan. Ang kailangan ni philodendron ay lagi po yan moist. Okay? So, nandoon naman yung aking alocasia. Tulad ng sinabi ko, alocasia ay hindi po pwede sa mga pet. Kung meron kayong aso o di kaya ay pusa, hindi po pwede yan mga basic ko dahil toxic po yan mga plants na yan, mga ganyan. Okay? Baka po meron kayo yan sa bahay nyo, ay hindi po yan dapat ilalagay sa mga TV. Kung may pusa kayo o di kaya mga aso kayo, ay hindi pwede yan. Ngayon, isi-share ko po sa inyo yung ano po yung mga toxic na halaman. Okay? Na hindi nyo po pwede gamitin sa loob ng bahay nyo, sa mismong sala. Kasi yan, once na nakagat ng pusa yan, mga basic ko, kasi ito ay toxic yan. Tulad din ng money plants. Ito po yung tinatawag na money plants mga basic ko. Yan po yung money plants. Okay? So yan, once na nakagat ng pusa nyo yan, also yan is toxic. Okay mga basic ko. So nakikita nyo, dito ko kayo dalayin. Ayan po yung mga ginagamitan ko ng aking Ajinomoto. Green na green po yung kanilang kulay. Kasi money plants naman talaga mga basic ko, ay hindi naman niya kailangan ng araw sikatan ng sobrang araw. Dahil maaaring mamatay ang mga basic ko. Nakikita naman yung grabe. Green na green. Bali, linagay ko lang dyan mga basic ko kasi dyan ko linagay yung ilaw na mahaba. Okay? So, nakikita nyo yun. Okay? Pinapalo po niya yung araw. Pinapalo niya yung bright. Kung saan banda yung bright, natakikir ni ungas. Ayan. Okay? Pinapalo niya yung saan yung maliwanag, mga basic ko. Punta naman po tayo dito sa aking peace lily. Si peace lily ko, mga basic ko, ang kailangan ni peace lily mga basic ko, lagi po moist yan. Ayaw po ni peace lily na dry yung kanyang soil mga basic. Pag nakikita niyo mga basic ko, ito po ay bagong dahon yan. Okay, nakikita niyo? Ayan. Grabe nagsitubuan sila mga basic ko. Okay, sobrang tubo. Napakaganda talaga ng Ajinomoto na gagamitin nyo sa plants nyo. Yan po yung ma-recommend ko sa inyo na gagamit kayo ng Ajinomoto mga basic ko dahil sobrang ganda ng Ajinomoto. Mas lalo pong gumanda ng todo yung plants nyo. Okay? Hindi lang yan mga basic ko. Ang Ajinomoto kasi, bitchin kasi, yan po yung nagbibigay ng energy sa halaman nyo. Ngayon, itong peace lily na to mga basic ko, toxic din to mga basic ko. Okay? Hindi po ito pwede sa mga pusa, sa mga aso. So, kaya ko naman linagay ito dito dahil hindi naman po naaabot ng aking aso at mga pusa ko. Okay? Ngayon, pupunta naman po tayo kay African Violet. Ngayon mga basic ko, ay ito na po yung aking African Violet na binili ko po. Ito po ay galing sa online. Online po yan. Okay? Binili ko po ng Lazada. So, 178 ko lang po nabili yan. Bali, ang alam ko, buy one and take one. But, it's not true. I get only one. Isa lang po yung nabili ko. So,
kung gusto niyo pong mamili ng mga African Violet mga besi ko, para sure kayo, doon na po kayo bibili sa mga nagbebenta po ng mga halaman dahil at least makikita nyo yung halaman na healthy pa. At ito po yung natutunan ko kay African Violet. African Violet po mga besi ko, ayaw po niya ng sobrang tubig yan. Okay, kailangan po yung soil niya mabasa-basa ng konti, hindi masyadong sobrang basa. Kasi once na mabasa po yan mga basic ko, ay nagme-melt po yan mga basic ko, natutunaw po yung ito. Kasi parang palagay ko ito mga parang ano rin siya. Tingnan niyo yung aking rinipot mga basic ko. Okay? Ang ganda ng tubo niya mga basic ko. So, ito po yung rinipot ko. Okay? Rinipot ko po yan. Bali, ilan ba yung rinipot ko? Isa, dalawa, tatlo, apat po. Ito po yung rinipot ko. So, ito mga basic ko, ipapakita ko sa inyo. Uling lang po yan. Okay? Halo po ng uling yan. At hinaluan ko po ng lupa at may uling po. Yung mga uling na ginamit ko dito ay maliliit po na uling. Okay? So, yan. So, ngayon, ang gagawin ko po ay ang akin na naman ikolekta yung mga African Violet kasi maganda rin yan. Pag-aralan natin kung paano po aalagaan ito. So, meron po ko doon na tinanim mga basic ko. Ayan, nakatakip po. Okay, so tingnan natin, we follow the people who love African Violet. Okay, mga basic ko. So, yan po yung mga aking mga non-orchids, mga basic. Grabe, napakaganda ng tubo. Ngayon, kung gusto nyo po ng fertilizer, mga basic ko, ay ano lang po. Ang gagamitin nyo pong fertilizer ng mga African Violet, gagamit kayo ng bigas, yung hugas ng bigas. Tapos, dito nyo po ilalagay sa kanyang kaya nakikita nyo may tubig yan. Okay? So, doon nyo po ilalagay sa kanya. Ngayon, lagi nyo po check upin to, mga basic ko. Kasi, si African Violet, kailangan niya na, siyempre, kailangan niya rin ng care. Okay? So, wala pa po akong masishare sa inyo mga basic ko dito dahil, siyempre, bago lang po tayo nag-alaga kay African Violet. Pero ang ginagawa ko lang kasi sinusunod ko lang po yung nasa cover ng African Violet mga basic ko. Okay? So yan. So hindi ko na po pahabahin. Sana po may natutunan kayo at sana po hindi kayo magsasawa panoorin yung aking video at pinapakita ko sa inyo yung aking mga collection dito sa loob ng balcony. At next time, pag-aralan natin yung African Violet para ma-share ko rin sa inyo kung paano po alagaan to. At pangalawa mga basic ko, ayan po, may tubig po sila. Now, hindi po tayo mag-alala na mag-ano yan kasi ayan, may self water po sila at yan po ang gamit lang ay uling. So anyway, hanggang dito na lang at maraming salamat. Love you all. Bye-bye. God bless all of us. Bye.